Ito compilation ng lahat ng mga kahayupan na pagmasamang pagtrato sa mga Duterte. At kaya ko ito pinakikita para hindi natin makalimutan, para masaktan tayo lahat pare-parehas, para mainis tayo at magkaroon tayo ng drive para iboto ang buong PDP state at ibasura mula konsehal hanggang senador ng alyansa. Panoorin ninyo kung papaano binaboy, binalasubas ang pamilya Duterte, ang mga abogado na kasama niya, more so ang dating Pangulong Duterte na walang ginawa kung hindi magsilbi sa bayan. Walang pagnanakaw, walang kaso sa Pilipinas, pero pinamigay sa mga banyaga. Pati mga banyaga, hiyang-hiya sa atin. Wala daw tayong silbi. Mga traidor tayo sa sarili nating mga lahi. Ang dami pa nating sinasabi, ang dami nyo pang sinasabi. Isa lang naman ang bottom line nito. Kesyo may kaso siya eh. Oo nga, hindi lang naman siya may kaso dun. Yung ibang mas malalaking mga bansa, yung mga leader nila may kaso dun. Pero bakit hindi nila sinusuko yung mga citizens nila? Hindi nila sinusuko yung mga leader nila doon. O, alam nyo kung bakit? Kasi putang ina sila, matitinong tao, kayo hindi. Panoorin ninyo. At sumakit ang mga puso ninyo rito. Makailan, saka may anak na ayaw, mag-uusap pa ka naman. Maghihira ka naman. Hindi naman kayo, sir. Grabe naman ang ano mo, sir. I will remove you by force. Ito, tandaan nyo rin to. Itong isang to. Yan si Jean Fajardo. Lahat yan. Tandaan nyo, yung mga muka, yung mga nagtatago na mga pulis na yan, tinatago nyo pa yung mga mukha nyo. Wala kayong mga kwenta. Kaya kayong mga pulis kayo na, kaya kayong mga nakasombrero na ganyan para hindi makita yung mga pagmumukha ninyo. Alam nyo pang-aabuso to. Ipanaliliwanag sa inyo ng mga magagaling na mga abogado na kasama ni Pangulong Duterte at ni Pangulong Duterte na mali ito. Hindi ito ang proseso. Pero hindi nyo pinakikinggan. Bakit? Kasi may utos sa inyong, may nag-utos sa inyo na mas mataas na kahit na mali, gagawin nyo pa rin. Kasi nga, may nautos sa inyo na mas mataas. Sa anong premyo? Ipinaliliwanag sa inyo yung due process. Kapag ka inaresto, kailangan proper. Kailangan lahat ng legal remedies ma-afford ng dyan. At saka isa pa, hindi naman normal na kriminal ito. Wala ngang kaso ito sa Pilipinas. So i-honor natin yung kaso niya sa ibang bansa, wala ngang jurisdiction sa atin. Hindi kayo nahiya. May korte naman tayo rito, pinahawak pa natin sa iba. Kaya nga yan dinala doon dahil politika. Kaya yan dinala doon kasi nga alam nila dito hindi magmamaterialize. Bakit? Walang ebidensya. Nagpunta sa Congress, walang nangyari. Puro sumbong, puro data, puro numero, pero walang nagpapatunay. Paano mo papanagutin si Pangulong Duterte sa isang kasong di naman siya gumawa? Yung pagkamatay ng mga tao na yan, siya ba ang bumaril sa mga yan? Bagamat meron siyang ordinansa, bakit? Siya lang ba ang presidente na nag-ordinansa laban sa illegal na mga gawain sa Pilipinas? Kung lahat na lang ng mga mamamatay sa kada may operasyon, putang na sana lahat ng presidente pagkatapos ipadala na natin sa dahig. O kung bawal mamatay yung mga kriminal, may puta wag na tayong magbaril. Nakita nyo nung nakaraan dyan sa may Bulacan.
O, dyan sa may Bulacan, anong nangyari? Hinahabol ng pulis yung suspect. Sumilip, pinatay yung pulis. 2 pulis yung pinatay. Inagaw pa yung baril, inagaw yung tsinelas, inagaw pa yung motor. Ano masasabi nyo dun? Yun yung mga anak. Yun yung mga asawa. Yun yung mga nagre-reklamo ngayon. Kung sino yung kriminal, sila yung naghahabla. Pero putangin ang sasarap ng buhay ng mga yan. Kapag hindi mo pa nahuhulit nung buhay yung mga yan, mga siga-siga mga yan, hold-upper dito, magnanakaw dito, pag walang panggamit, pusher dyan, o kahit yung matitino, binibentahan. Ngayon, mga baliw na yung mga dating binentahan nila. O so paano yan? Sinong biktima rito? Alam mo, magkalala magsalita, sir. Kasi hindi na kayo kapaniwala, sir. Sumunod sa batas, gago. Ikaw nga hindi sumusunod sa batas. Sumunod sa batas, ikaw nga yung walang respeto sa batas. We don't want to get anything from Actually, sir, susunod tayo sa batas. Yung Article 59 ng ICC rules, nagsasabi kung susurrender siya sa korte, dito, Ayan o, tinan mo, pinapaliwanag sa iyo yung batas. Kasi sinasabi mo, sumunod sa batas eh. Tapos pag sinasabi sa iyo yung batas, ang sasabihin mo, put it in writing and then file it in Supreme Court. Putang ina, nung klase yan, alagad ka ng batas. Dapat yung batas ang sinusundan mo. Pag sinabi sa iyo yung batas, intindihin mo. Hindi yung sumunod kayo sa batas. Sinong batas? Ikaw? Kasi ikaw lang naman nag-uutos eh. So sino yung point of ikaw yung authority, ikaw yung batas? Sinesite na nga nila yung mga ICC rules, Philippine rule. Sasabihin mo na put it in writing and then magreklamo kayo. So kung lahat ng mga pulis ganito, halimbawa pupunta ako sa bahay nyo, pinaghihinalaan kitang drug lord ka. Eh, hindi naman ako drug lord eh. O hindi, patunayan mo na lang yan sa korte. Eh, wala naman kayong ebidensya, basta sumama ka. Pwede bang ganun? Dapat may basihan. Dapat may basihan, sir. Dapat alam mo kung ano yung kaso. Pinapapaliwanag sa ni Pangulong Duterte, ano yung kaso ko? Ano, ipaliwanag mo sa akin, inaaresto mo ako, tatanggalan mo ako ng liberty, tapos di mo alam kung ano yung kaso ko. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi, doon ka na lang magpaliwanag sa dahig. Pwede ba yun? Hindi naman sa Pilipinas yun eh. Ba't ako magpapaliwanag doon? Magpapaliwanag ako dito, nagpapaliwanag na ako sa iyo eh. Hindi nyo ako pwedeng kunin, hindi nyo ako pwedeng dalhin doon nang walang due process. This is not due process. if we will put it in writing, pagkatapos may suggest ko the president, sir, and then, ano pa pinag-usapan natin kung kukunin mo ito, kung mawawala na. Yun na nga, sir, balikin tayo sa ano. Ikaw na nagsabi, right to counsel. We are here invoking our right to counsel. His right to counsel. I have sent over. Sir, constitutional right. Sinabi mo, constitutional right. Tinatanong kita kanina, anong Plaza Miranda? Magkakasakitan, wow. Yabang mo, sana ginawa mo yan sa kalsada. Hindi nakatago kayo dyan. Magkakasakitan tayo, sir. Ang dami-dami nyo dyan. Tapos matanda pa tong sinasabihan mo. Gawin mo yan sa kalsada, tas wala kang baril. Doon ka magyabang. Sa kalsada, tanggalan ng tsapa. Kung gusto mo magkasakita, walang problema. Walang demandahan kung gusto mo. Takdang putya. Magkakasakitan tayo dito. Ay, yabang-yabang mo. Ang dami mong alaga. Ang dami mong aliporis. Ang dami mong chuwariwap. Kaya ang lakas ng loob mo. Pinapasok mo sana yung mga taong nasa labas dyan. Tapos doon ka magsalita na magkakasakitan tayo. Yabang porkit marami. Pilipinas o sa Hague? Sanang ano ba, Iwan natin nasa yung lola, natin. nasa Tapos di naman niya kaya, mag-uutos siya sa mga tao niya. Sige na, kunin niyo na. Sige. Hindi naman siya nakikipagkaladkaran. Ang isinasangkalang naman niya, yung mga tao niya, magaling lang naman siya magyabang. There will
all of them. I'm waiting Take for, it, sir. I'm waiting for my daughter and son. Sir, I assure you, sir, that we are your rights also, will be protected. we are also, how can you protect our rights? What if they say that he is not guilty? How do we implement that if he's dead already? Sabihin niyo nga sa amin. Pwede, sir. Magbigay ng order, sir. Paano mo lang ang anak mo? Ayaw magbigay ng order. Ang anak mo ka. Paano mo lang ang anak? Grabe ka naman. Magbigay ng order, sir. Kailangan namin usap yung anak ko lang. Hintayin natin. Isa lang anak ang nakikita niya. O, tulanahan dito. Tayin mo yung anak. Dalawang Tayin mo anak. lang yung Okay, anak. Tayin mo na lang, sir. Kausap eh. Gusto magdala ng pagkain tsaka wala na, sir. Tapos sa pagkain. panahon, kanina pa, sir. Teka muna. Sir, Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak walang ko. darating, sir. Ha? Walang darating, sir. Wala sa batas, sir. Dahil binaral yung gate. Yes, sir. Grabe no, walang darating, wala sa batas. He's talking about law. They're citing laws. Hindi niya naiintindihan yung batas. Pero ang lakas ng loob niya na i-cite na or sabihin, ilabas sa bibig niya na sumunod sa batas. Grabe, ibang klase ang utak talaga nitong mamang ito, twisted. Admittedly, yes. Then why don't you allow them? Counsel. Why don't you allow them? Kasi sa batas. Sir, you have your counsel. Huwag na tayo mag-debate rito. This is not a place for debate. Right now, sir, I can give the Yes. order to remove you from here. Ma-isolate si President Duterte. I am- Maiwan siya mag-isa dyan. I am saying that my lawyer, the daughter, is coming. Kasi Mr. President, Sir. you will be left there alone on that table. Meron Believe siyang me, padalang. ako lahat ng tao dito. Tao siyang gusto ipasama Let us sa spare kanya. everyone. wag mo. To the car, sir. To May the car, gusto sir. nga siya That's the ipatao best tao way. ng tao. Sa tao. Okay. Wala. Okay. Gusto mo, sama pa ako sa bahay ninyo. Alalahin mo, ikaw naman marunong mag-alala eh. Otherwise, magkakagulo lahat dito. Tayin mo yung dalawang anak. Dalawang anak. Antayin mo yung dalawang anak. Ang dalawang Kasuhan nyo naman anak. ako. Pero hindi mangyayari Ang yun ngayon, sir. dalawang anak. Okay? Antayin mo lang ang They can dalawang Why? visit you. Why? They can visit you to your, in your detention facility, sir. Believe me. They Kaya can. nga, antayin And mo all yung these dalawang people anak. can see you. Antayin mo lang yung dalawang This anak. is just a humane, fair request. Kanina pa yan, sir. No, Yung hindi po, Guys! hindi po kanina. Believe me, sir. Hindi nyo magugustuhan ang kasunod na order. Yung main nga eh. Yung main Sige. nga eh. Pabira Holding naman area. kayo, sir. Ito ang lugar natin, holding area. Lahat. Yung main nga eh. Kaya Okay, sinabi go, yung Mark. main eh. Yabang-yabang mo, ikaw maggawa. Ba't tinuutos mo sa mga tao mo? Kala ko ikaw yung matapang. Pati yung mga lower ranking, ginagawa mo mga aso. Kayo naman mga putang ina ninyo. Sunod naman kayo na sunod. Alam nyo nang mali. Mano ba naman na, sir? Out ako dito. Out ako dito, sir. Labas ako dito. Bahala na. Kasuhan nyo ako. Labas ako dito. Ayaw kong maging part nito. Pwede naman ganun eh. Wala na bang trabaho? Wala na kayong ibang alam na trabaho kundi yan lang, pagiging pulis sumunod para maging aso? Wala na ba? Hindi na ba pwedeng... Ang daming trabaho. Tangin na, baka mas malaki pa sa sweldo ng pulis. Maraming trabaho, baka mas malaki pa sa benepisyo na nakukuha nyo bilang pulis. Pero hindi kayo pwedeng, doon sa mga trabaho na marangal na yon, hindi kayo gagawing mga aso. Meron kayong mga dignidad. Ibinalik nga ni Duterte yung dignidad nyo. Bilang mga uniformado, pati tiwala ng tao, ibinalik sa inyo. Tapos putang ina, naging aso kayo ulit. Kaya yung main eh. Antayin mo yung anak. Kita nyo 80 years old kayo lahat. 80 years old. Tapos ito. Pabira naman kayo. Ma'am, Pabira naman. Do not lay a finger. 80 Go. years old kayo lahat. go! Hindi makalakad ng maayos. Okay, sandali lang. Sandali lang. Ano ang gusto nyo? Mangyayari yan. Sandali lang. Sandali lang. Oh, attorney. Sir, Hintayin mo I will lang. not listen to his plea. He will, if he's going to live here and live out of the country, he will be there for long. Ang hinihingi niya lang na Ikaw naman, sir, para naman tayong naglulukuhan dito. Kamura-mura ng pamasahe papunta ron.
Dalawang anak lang dito. Sir, bayaran mo po sa akin amin. Yes, sir. O sige, bayaran mo. Pambira ka naman. Dalawang Sige na. anak lang. Guys, That's alisin the niyo point of the matter, sir. Yes, Villaldea. Attorney Villaldea, remove. Sir, please, huwag niyo na kami pilitin, sir, na hilahin ka. Sir, Sir, bitawan niyo po. pambira ka naman, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Huwag kang ganyan, sir. Humane lang, sir. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang. Humane lang, eh. Humane lang, eh. Humane lang. Huwag kang ayaw sa akin. Bawal lumawa. You are now Bawal lumawa. Sana lahat ng maayos. Kasi ito, Kayo lahat. Sir, ganito, sir. Sir, ganito, sir. Sir, ganito, sir. Hindi po ang abogado ang humihiling. Si President Duterte na mismo ang humihiling. Kaya nga, Kaya nga, pagbigyan niyo. pagbigyan nyo Naman naman. kayo. Kanina pa eh. Hindi naman lahat ng, ilan ang hinuli ngayong araw na to, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong, Kasi nandito kayo lahat eh. Yung isang ilan, tao. ilan ang binigyan ng Nag-iisang ganitong tao, daming pabor krimen sa labas, presidential nandito council kayo. namin. Sir, hindi kami Sir, humingi ng please pabor. naman. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Attorney, you will be removed from That's your... precisely the point that I'm saying. ano lang naman yan? Huwag kayong mag-ano. Huwag kayong, please lang. Bawal hawakan. Attorney, you will be removed Bawal from your... hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ka na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong humawak. Wala na kayong pakialam sa Huwag kanila. kayong... Baka mo ano Kasi yung nga, lawyer. nag-uusap Baka pa mo kami. ano yung lawyer. Nag-uusap pa kami. Bawal. Huwag na tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Hawakan. Huwag mo ako hawakan. Wag ba? Nag-uusap pa kami. Punta, Attorney, please Huwag naman. mo hawakan. Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Si Duterte pa yung, is this what you want, Mr. President? Putang ina, parang si Duterte pa yung nanggugulo. Tarantado putang ina nito. Ay, nako, sabi ko nga sa inyo eh. Kailangan nyo talagang makita ito. Kailangan nyo makita ito para makita ninyo how a person whom loved the country so much tinrato ng ganito noong mga nirespeto niya ng sobra-sobra. Sabi ko nga eh, sana yung pinataas na sweldo ng mga pulis, na mga sundalo, sana ibinigay na lang dun sa mga deserve. Sana hindi na tayo umiyak, nalungkot doon sa mga uniformado na inaambush ng mga NPA. Kung ganito din lang palang igaganti sa atin, mga Pilipino, ng mga uniformadong ito, sana, utangin na hindi na inayos ni Pangulong Duterte Pilipinas, sana kahit papaano, maluwag sa kalooban natin kung gawin nila to kay Duterte. Hindi. Nagtrabaho ng maigi itong matandang ito eh. Nagtrabaho ng maayos, walang ninakaw. Pinrioritize kayo, tapos ginanito ninyo. Ayan oh. Time lang eh. Time lang. kayo mga Wag mo hawakan yung nanay ko! Tangina mo! kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Alam niyo ba? Kayo, nandito mga kayo lahat. Ikaw, tanungin kita, Ture, anong kasalanan ko? Tumalikod na lang. Tumalikod na lang. Tumalikod ka na lang. Tumalikod ka na lang. Huwag mo hawakan. Wag mo hawakan. Dito, dito. Dito. Akin na po. Akin na yung anak ko. Akin na yung anak ko. Akin na. Halika dito na. Halika dito. Akin na yung anak ko. Don't do it personal. Akin na lang. Akin na lang. Halika na. Don't do it personal. Ayan, puro kayo sulugin mo. Wag
Congreso, hindi dyan. Yung nakakawa si Pangulo kasi ang hina-hina niya na eh. I know and I believe if he is still strong at kung may baril yan dyan, hindi yan papayag na ganyan. Mamamatay kayo lahat, maniwala kayo. Di baling mamatay siya, pero hindi nyo yan kayang gawin sa kanya. May sasabihin lang. Ayaw galing niya sa presidente niya. Mama, kalma na. Do it orderly and peaceful. Yan mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Kung kayo mga sundalo, kasi kayo kung mahuli, pero ang pamilya hindi. Mama, kalma ka na. Dito ka. Ayan mga bossing. So dito nakita nyo up close and personal how they treated Pangulong Rodrigo Roa Duterte and his family despite everything na ginawa niya para sa bayang Pilipinas. If you are still laughing at this, if you are still happy na nangyari ito, then wala na. The Philippines is really going to the dogs. Sa totoo lang, ito hindi na to matter of political belief, political affiliations, pula, dilaw, green, kung ano ka man. This is a matter of us being Filipinos giving each other away. Tayo ng mga Pilipino na ipinagkakanuno ng kapwa natin Pilipino sa isang banyagang entity na wala naman tayong affiliations, wala tayong connection, wala tayong responsibilidad. Tayong mga Pilipino, responsibilidad natin na protektahan ng bawat isa, mahalin ng bawat isa, mahalin ng bayang Pilipinas. Yung interest lamang ng Pilipinas ang dapat nating pinaiiral. Habang ikaw ay natutuwa sa mga nangyayaring ito, hindi mo ba alam na itong mga ganitong gawain ay gawaing komunista? Itong mga ganitong mga scenarios, itong ganitong gulo, ang natutuwa dito, komunista. Kung siguro natutuwa ka at masaya ka sa mga nakikita mong ito, masaya ka sa kinahinatnan netong tagpong ito, wala na. Hindi mo alam, pero kasapakat ka na at kasama ka na nila. Isa ka ng NPA, isa ka ng komunista. NPA kasi mayroong rule of law, pero hindi ino-honor yung konstitusyon, yung rule of law. We are not a member of ICC. Pero haharap si Pangulong Duterte sa lahat ng kaso dito sa Pilipinas. Pero walang kaso ni isa sa Pilipinas, nagkaso doon kasi nga doon politikal. Gusto lang kasi nila masira, mawasak ang mga Duterte at gusto nila na magkawatak-watak ang mga Duterte. At yan, nangyari na nga. Pinamigay natin sa isang bansang pabor sa komunista, pabor sa komunismo, kakampi ng mga NPA, yung isang presidente na once fought hard with the NPAs. Di natin alam kung si Pangulong Duterte ay makikita pa natin, maraming mga kumakalat ng mga balita na there's a huge possibility na makabalik pa siya rito. It's just sad na nandito na siya eh. Ba't kailangan pa siyang makapunta ron para lang pabalikin natin dito? We have all the power, tayong mga tao, lahat tayo responsable dito. This person protected all of us.
Pero nung kailangan niya yung proteksyon mula sa ating lahat, hindi tayo nag-effort. Nakikita natin ngayon, napakadaming efforts ng pagmamahal kay Pangulong Duterte. Pero nasan si Pangulong Duterte? Nandoon sa malayo. Nagtagumpay yung mga masasamang loob sa paglayo kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. Di naman si Pangulong Duterte problema ng Pilipinas eh. Sino ba problema ng Pilipinas? Problema ng Pilipinas yung mga magnanakaw, sindikato, mga drug lord, komunista, NPA, terorista, mga kawatan, korap na mga opisyalis. Yun ang problema natin. Ngayon, ano na nangyari? Nakakalimutan na natin yung mga totoong issues ng bayan. Nakakalimutan na natin yung mga ginawa nila sa atin. Nakakalimutan na natin yung mga kahayupan ng mga kupal na mga nasa gobyerno ngayon. Yung mga pinag-uusapan sa Supreme Court and all. Diba? Dahil dito. Kaya sabi ko nga, hindi ako hihinto sa pagpapakita ng mga ganitong videos para ipaintindi sa inyo kung ano yung naging kasalanan natin sa bayan nating Pilipinas at para ipakita sa mga kasundaluhan at kapulisan natin kung gaano sila nag-abuso sa ating pinakamamahal na Pangulong Duterte. Maaring akala ng mga nagbubunyi ngayon ay nanalo na sila pero hindi nila alam, nagsisimula pa lang ang laban at eto na ang sinasabi natin, eto na ang simula. Nag-aantay lang tayo ng trigger and feeling ko this is a start of a new chapter. At talaga namang may panibago na namang ako naniniwala ko na magtatala ang pagkakataong ito, ang pangyayaring ito ng panibagong marka sa history ng Pilipinas. Maraming salamat mga bossing sa inyong pagtangkilik. Magkita-kita po tayo muli sa ating susunod na vlog. Mabuhay kayo. Pagpalain nawa ang bansang Pilipinas. Tatag lang. Kaya natin to. May pag-asa pa. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan